Maraming mga bagay ang hindi natin kayang ipaliwanag. Mga bagay na hindi natin akalaing nag-i-exist dito sa mundo kasama natin. Ang iba ay nakakasalamuhan natin. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Jeric, tubong Olongapo. Nais ko lamang ibahagi ang aking kwento. Hango ito sa tunay kong karanasan. Taong 2002, sa edad kong 28 nang maranasan ko ang nakakapanindig balahibong nangyari sa akin. Ako at ang aking ina na lamang ang magkasamang namumuhay dahil matagal nang namayapa ang aking ama. Hindi naman ikwento ng aking ina ang nangyari dahil masalimuot daw iyon. Ang aking ina ay may pwesto sa palengke. Nagtitinda ito ng gulay at isda na siyang kabuhayan namin. Minsan ay tumutulong-tulong ako kahit papano dahil sa katunayan na hindi na ako nakapag-aral dahil sa hirap ng buhay. Pero marunong akong magbasa at magbilang pati na rin ang pagsulat dahil kahit papano ay umabot ako ng grade 5. Meron akong nakilalang isang lalaki at itago na lamang ito natin sa pangalang Kelvin. Mabilis ko itong nakagaanan ng loob. Kaya naman naging magkaibigan kami nito at ni Bunso din na aking kababata. Dayo ito sa aming lugar. Walang nakakaalam kung saan nagmula ang kanilang pamilya at kasabay rin ito ang mga nakakahindik na kakaibang kaganapan na nangyayari sa aming lugar. Jeric, alam mo bang nangyari sa kaibigan mong si Bunso? Tanong ni Kelvin sa akin. Hindi, bakit? Anong nangyari kay Bunso? Tsaka nandyan lang yan sa paligid, baka naglilibot-libot lang sa tabi. Nakawala raw, sabi ni Manong Mar. Sabi ng mga kainuman. Pagkatapos daw uminom na parang Bunso, umuwi na daw eh. Kaso ang sabi naman ni Manong Mar, hindi daw nakauwi hanggang ngayon. Ang inihinala nila, kinuha daw ng aswang dyan lang sa tulay. Sabi nito, ha? Aswang? Nagpapatawa ka ba? Hindi totoo ang aswang. Ang sabihin mo nakipagtanan. Kaya hindi na umuwi. Tsaka mantakin mo ba namang magandang babayang sunod-sunod na nilabas ni Bunso sa kanya? Ani ko na natatawa. Ungos ka talaga, Jeric. Sa loob ng isang linggo pinaghahanap si Bunso. Wala pa ring lead na makapagbibigay kung nasaan na siya. Maski sa kanilang barangay walang Bunso ang nakita. Pailing-iling na tura nito. Sabi daw ay baka kinuha ito ng engkanto. Di kaya aswang. Dagdag pa nito. Paano naman nasaling ang engkanto? Pwede ba naman yun idadawit sa pagkawala niya? Para naman ginawang kalakuan ang pagkawala ni paring Bunso. Tanong ko. Kaya nga eh. Pero yun ang hinahinala nilang kumuha. Sabi kasi ng iilan dito, dyan daw sa tulay. Marami na raw nawawala. Lalo na kapag nag-iisa ka. At ang mas nakakapanindig balahibo ay walang pinipiling oras. Papaumaga man o gabi. Sagot niya sa akin. Hindi na lamang ako kumiba. Dahil alam ko namang pagpipilitan pa rin niya ang paniniwalaan niya. Aminin kong gusto ko na rin maniwala kaso mahirap maging isang tanga. Maniniwala lang ako kung ako mismo ang makakita. Pero hanggat hindi ko nakikita ay hindi rin ako maniniwala. Oo na lang, sige na, niniwala na lang ako. Wala naman akong magagawa kasi ipagpipilitan mo naman ang mga engkanto. Hilig mo kasing nakikinig ng mga nakakatakot. Kaya kung ano-ano na lang ang pinapaniwalaan mo. Nakangisi kong turan dahil sa totoo lang ay hindi talaga ako makumbinsang maniwala sa mga pinagsasabi nito. Ay bahala ka, wala akong magagawa. Kung hindi ka maniwala basta't yan ang totoo. Dismayadong tura ni Kelvin sa akin. Napailing-iling na lang ako hanggang sa magpaalam na itong uuwi na dahil may asikasohin pa raw siya sa kanilang bukid. Ako naman ay nagtungo sa kabayanan upang makibalita kung may balita na ba sila sa kumpare kong si Bunso. At para na rin silipin ang pwesto ng aming tindahan sa palengke. Nang ako ay makarating doon ay dinig ko ang mga marites na pinag-uusapan ng tungkol sa pagkawala ng kumpare kong si Bunso. Totoo kayang naglaho na parang bula yung anak ni Mar? Napaka-misteryoso talaga. Nakakatakot tuloy dito sa atin. Tanong ng isa sa mga tendera na nakikiusyoso sa pagkikipagchismesan. Ay oo naman, hindi lang misteryoso. Alam niyo bang bali-balita rito sa ating lugar na marami ng kalalakihan ang misteryosong naglalaho na parang bula. Ang inihinala nilang salarin ay aswang daw. Kaya nga walang makitang ebidensya ang makakikita.
dahil siguradong dinala ng aswang sa kagubatan, ani ni Aling Juliet. Kawawa naman pala si Bunso, halos 2 linggo nang nawawala. Magpahanggang ngayon wala pa ring balita. O ika naman ni Aling Linda. Ay nako, sagulero kasi yon, tsaka babaero. Siguradong babae ang aswang. Tapos nagpadagit doon. Sambit naman ng isa. Isa sa mga may gusto sa kaibigan kong si Bunso. Ako naman ay napapailing na lang dahil sa mga sinasabi nila tungkol sa kaibigan ko. Nguha na lang ako ng gulay at isda para sa aming hapunan sa aming tendera at pagkatapos ay agad na rin akong umuwi. Bio, ang bilis mo naman. Parang kani-kanina lang umalis. Ngayon ay narito ka na. Para ka namang si Flas, anak. Kumusta ang paninda doon? Hindi ba nalulugi? Pagbibiro ng aking ina. Ganon talaga, inay. Gulay at isda lamang ang aking kinuha. Si Anilin pala yung kinuha mong tendera. Buti hindi natakot ang mga bumibili. Sa lahat kasi ng kukunin mong tendera, iyong ganon pa. Tsaka inay, nabalitaan mo na ba? Ang alin? Kunot noong tanong ng aking ina. Yung kay paring Bunso. Ha? Oo, nabalitaan ko yun, anak. Abay ang sabi nila, nakipagtanan daw sa babae. Pero ang totoo niyan, aswang ang may gawa o di kaya engkanto. Pero sabi nila aswang daw nakita mismo ng 2 mata ko. Mahirap man paniwalaan pero yan ang totoo. Ani ng aking ina. Ano ho, aswang? Inay naman ng aswang ang pinagsasabi ninyo. Hindi naman ho totoo yun Tsaka bakit kukunin ng aswang si paring Bunso? Ang sabihin niyo si paring Bunso ang aaswang sa sinasabi niyo. Natatawang sambit ko. Ay bahala ka sa buhay mo, Jeric. Maniwala ka man o hindi, yan ang totoo. Abay kitanda-tanda ko na, gagawa pa ba ako ng imahinasyon? Tsaka ang mga aswang ay nagmula sa mga alamat ng mitolohiya, kaya totoo ang mga nilalang ng dilim. Uwi ka naman ng aking ina. Sa bagay, ay tama naman ho kayo, inay. Pero inay, hindi ho ako masisisi kung hindi ako maniniwala sa mga sinasabi ninyo. Kasi hindi talaga Tsaka sa libro lang yon, hindi sa tunay na buhay. Kaani ko na lang. Napailing na lang ang aking ina dahil ang totoo, mahirap paniwalaan. Para sa akin hanggat hindi ako nakakakita, hindi magiging totoo sa akin ang mga sinasabi ng iba. Tulad na lamang sa mga aswang o engkanto na yan. Ang nanay ko naman ay nilinisan na ang dala kong gulay at isda na galing sa pwesto namin sa palengke. Habang ako naman ay nagpaalam na pupunta muna sa kaibigan kong si Kelvin upang makibalita ulit. At para na rin maglibang muna habang naghihintay. Nang makarating ako sa bahay ni Kelvin, agad ko itong tinawag. Mabuti na lamang ay agad din itong lumabas, hindi tulad ng madalas nitong gawain. Kahit na mamamalat ka na sa kakatawag, o hindi ka nito lalabasan agad. Paglabas nito ay umupo agad kami sa upuan na nasa labas ng kanilang bahay. Ano, may balita na ba? Kay paring Bunso? Tanong ko. Sa ngayon pare, wala pa. Kaya si Manong Mar, ayun, nagpalango sa alak araw-araw. Pero parang may alam siya Dailing na kwento ni Kelvin. Ay ganyan talaga pare. Kaisa-isa niyang anak si Bunso. Ano kayang tunay nang nangyari sa kanya Sabi kasi ni nanay, naputo lang sasabihin ko na may isang magandang babaeng pumukaw sa aking atensyon. Kaya ang sasabihin ko sana ay hindi ko na ituloy. Uy pare, para ka namang nakakita ng multo. Anong sasabihin mo? Bakit hindi mo ituloy? Tanong nito na hindi ko man binigyan ng pansin. Makailang ulit pa itong nagsasalita ngunit hindi ko talaga pinakinggan. Dahil ang atensyon ko ay nasa magandang babae. Pare, ilala mo ba yan? Tanong ko. Ang alin? Kunot noong tanong din ito. Yon, yung magandang babae na yon. Wika ko habang inungusuan kung nasaan ito naroon. Ay, tinimaan na ng lintik. Kaya naman pala hindi mo ko narinig kasi nakafocus ka sa magandang chicks na yan. Pero hindi mo pwedeng anuhin yan. Balita ko aswang ang kapatid niya. Sige ka, kapag niloko mo yan, tiyak na lagot ka. Nakangiting tura nito sa akin. Loko, hindi sa ganon. Gusto ko lang namang tanungin kung kilala mo yan. Para kasing bago lang yan dito sa atin yan.
Tsaka paano mo naman nasabing aswang ang kapatid niya? Nakita mo na ba? Parehas talaga kayo ni inay. Ang lawak ng mga imahinasyon niyo. Kaya kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi ninyo. Natatawang ani ko. Cindy ang pangalan niyan pare. Bagong salta lang dito sa atin yan. Hindi mo ba alam na may lahing aswang ang pamilya niyan? Tsaka bakit mo tinatanong? Balak mong manligaw ano? Pero pre, wag mong liligawan yan. Mamaya ilukuhin mo. Ngising ani nito habang mapaglarong tingin ang ipinukol sa akin ito. Masama bang magtanong siyempre? Ngayon ko lang nakita yan. At saka bakit ko naman liligawan yan? Hindi pa nga ako nakipagkilala. Kung ganon, Cindy palang pangalan niyan. Ang ganda, parang siya. Tsaka pare, alam mo namang hindi ako mahilig sa babae. Kaya papaano ko siya lulukuhin? Wika ko habang hindi pa rin maalis-alis ang tingin ko sa kanya. Sira, kung sabihin mo, tinamaan ka talaga. Abay kahit sino maglalaway na parang asong ulol. Ang mga kalalakihan sa alindog na niya. Tsaka kung hindi lang sana aswang pamilya niyan edi sana matagal ko nang naging girlfriend niya. Pero hindi pala pwede. Sabi nito na nagpapatawa pa. Loko, girlfriend ka dyan. Tignan mo, ikaw pala itong malakas ang tama sa babaeng yan tapos sa akin mo pinapasa. Natatawang turan ko. Hindi hindi ko pwedeng magustuhan ng babaeng yan. Para ko ng kapatid yan Turan nito. Nagtaka naman ako sa sinabi nito pero natatawa lang ito. Dahil sa mga sinasabi ko, alam kong ito talaga ang may gusto sa babae. Pero tama siya. Kahit sinong lalaki talagang mabibigyan sa taglay nitong ganda. Gabali nito ay agad din itong umalis. Ang mga tambay na naroroon sa amin ay nakasunod lang ang mga tingin nila sa dalaga. Pakiwari ko ay pinagnanasaan nila ito. Ako naman ay nagpaalam na sa kaibigan kong si Kelvin dahil sinabi ko dito ang baka hinahanap na ako ng nanay ko dahil kakain na. Anong ulam niyo? Tanong nito sa akin habang natatawa. Bakit? Magkikikain ka na naman? Ay ba halos maubos ng bigas namin sa lakas mong kumain? Ayos ka din Saka ayaw mo namang maalat. Gusto mo yung pinakuluan lang tapos walang kalasa-lasa. Pero sarap na sarap ka. Natatawang turan ko. Napakamot naman ito sa kanyang ulo dahil alam niyang may punto ako. Pero ang totoo niyan ay nagbibiro lamang ako. Madalas kasing kaming nagbibiroan. Ang mapikon ay talo. Hehe, ganun talaga. Tsaka masanay ka na ganun talaga ako kumain. Hindi kasi masarap ang may asin at bawang. Tsaka magkaibigan naman tayo. Para na nga tayong magkapatid Kang turing sa akin ni ininang ay anak na rin. Kaya kung gusto mong kumain ako sa inyo, kakain ako. Tsaka pati naman ikaw, di ba? Kung gusto mong kumain sa amin, kakain ka rin. Ngiting tura nito. Oo na. Kahit kailan hindi ka talaga magpapatalo. Tsaka hindi mo naman ninang si inay. Parang binigyan ka lang noong Pasko. Naging ninang mo na kaagad. Tara na. Baka hinahanap na ako ni nanay. Kakain na kasi. Tanghali na. Ani ko. Darating namin ay niyaya ko itong pumasok. Pagpasok namin ay nakaayos na ang aming kakainan. Nagulat pa ako ng 3 plato ang nakalagay sa mesa. Alam na alam ng aking ina na doon na naman ito kakain. Di talaga ako kinakalimutan ni Ninang. Sabi ko naman kasi sa iyo Paborito ako ng nanay mo. Nakakalaw kong tora nito. Kung sabihin mo, nasanay na talaga si nanay sa iyo. Alam niya kasi na dito kakakain. Tsaka huwag mo ngang tawaging ninang si nanay. Hindi kanya inaanak. Pambabara ko dito. Tama na yan. Kumain na. Baka saan pa mapunta ang pag-uusap niyo? Para kayong aso't pusa. Saway ng aking ina. Inay, kapag kasi aso at pusa ang ibig sabihin nun, babae at lalaki. Ang tinutukoy niyo. Pero kung pareho kaming lalaki, dapat tigre at aso. Pagbibiro kong sambit. Bugo ka talaga. Parehas lang yon. Abay kumain ka na. Baka dagukan pa kita dyan. Wika ng aking ina. Sinay talaga Pagkaiba nga po yun. Bahala na nga kayo. Kakain na lang ako. Itatawang turan ko dahil humawak na ito ng sandok na balak nitong ipantuktok sa ulo ko. Nagkatingin na naman kaming dalawa ni paring Kelvin habang natatawa. Pagkatapos ay sinimulan na naming kumain.
Tulad ng sinabi ko ay taob na naman ang kaldero namin sa lakas kumain ng kaibigan ko. Kaya pag natapos kami, ay halos hindi makahinga ito sa sobrang kabusugan. Kumbaga sa motor ay kailangan full tank ang tiyan nito. Ay salamat Ninang, sarap niyo talagang magluto. Kung nandito rin sana si paring bunso, siguradong busog din yun. Anin to habang himas-himas ang tiyan nito. Nako, oo nga. Abay sana'y nakatakas siya sa kamay ng aswang na kumuha sa kanya. Uwi ka ng aking ina habang nagliligpit. Ano ho, Ninang, aswang? Anong kinalaman ng aswang sa pagkawala ni paring bunso? Tanong nito sa aking ina. Inay, ano bang pinagsasabi ninyo? Baka mamaya ay maniwala naman itong sa paring Kelvin. Sabat ko na lang at natatawa dahil napakaseryoso ng dalawa kong kasama sa mga sandaling iyan. Anong nagbibiro? Ikatanda-tanda ko na. Magagawa ko pang makipagbiroan sa inyo. Kung ano ang sinabi ko, iyon ang totoo dahil yun ang nakita ng dalawa kong mga mata. Seryosong sambit ng aking ina. Hindi na lang kami kumibo dahil para sa akin ay mahirap paniwalaan ang mga bagay hindi ko pa kailanman nakita. Pagkatapos ay nagligpit na kami ng pinagkainan. Nulungan naman ako ni paring Kelvin sa pagligpit. Dito na ang nagkusang maghugas ng aming pinagkainan. Nang matapos ito ay lumabas na rin kami dahil balak naming tumungo kila Mang Mar upang makibalita sa kaibigan naming nawawala. Pagkarating namin doon ay naabutan namin si Manong Mar na umiinang mag-isa, kaya naman mabilis kaming lumapit dito. Manong Mar, kumusta ho kayo? May balita na ho ba kay paring bunso? Uwi ka ni paring Kelvin. Hindi naman ito kumibo, bagkus ay lumabagok pa ng alak. Agad ko namang siniko ito sa tagiliran dahil sa pagbanggit nito sa pangalan ng kaibigan namin. Pansin ko rin kasi kay Manong Mar na mugto ang mga mata nito. Inis naman itong nakatingin sa akin habang hawak-hawak nito ang kanyang tagiliran. Ikaw talaga, ura-urada kang mag-isa. Nakita mo nang nangungulila na yung tao, binanggit mo pa. Pabulong kong suway rito. Pasensya naman. Pero huwag ka namang maniko. Ang sakit. Reklamo naman ito. Habang kami ay nag-iililian, nagulat kami nang biglang ibagsak nito ang baso sa lamesa. Dahil dito ay natigil kami. Anong kailangan niyo rito? Tanong ni Manong Mar. Tatanong lang ho sana kami Manong Mar kung may balita na ubo kay paring bunso. Tanong ko. Wala na si bunso. Hindi na siya babalik. Seryosong ani nito habang nakatingin sa kawalan. Ano ang ibig ninyong sabihin Manong Mar? Bakit ho? May lead na ho ba kayo kung nasaan siya? Baka ho ang ibig ninyong sabihin na hindi na siya babalik. Dahil nag-asawa na ho siya. Tama ho ba ang pagkakaintindi ko? Ani ko dito. Hindi ganon. Ang dahilan kung bakit hindi na siya babalik dahil patay na siya. Kaya wag na kayong mag-aksaya ng oras para hanapin ang anak ko. Sambit nito habang tumungga na naman ang alak. Oo, patay na ho si paring bunso. Paano po ba? Bakit wala kaming balita? Takang tanong ko. Mahirap ipaliwanag sa mga kagaya ninyo. Alam kong hindi kayo maniniwala. Kaya mas mabuti pa sa akin na lang iyon. Seryosong sambit nito. Hindi na lamang kami kumibo. Para sa amin ay re-respetahin namin kung anuman ang dahilan ng pagkawala ng kaibigan namin. At hindi rin ako makapaniwala na wala na si paring bunso. Napakabait at napakasipag na kaibigan ko kasi iyon. Hindi na kami nagtanong kay Manong Mar. Nagpaalam na lang kami na uuwi na. Para naman hindi namin ito maistorbo sa pagkawala ng kaisa-isa nitong anak. Ano kayang nangyari kay paring bunso? Sabi kasi engkanto tapos ngayon, nabalitaan ko, aswang. Paano namatay na siya? Hindi naman natin nakitang binorol at inilibing ni Manong Mar. Tanong ni Kelvin sa akin. Yun na nga pare, kaso wala tayong magagawa kung yun talaga ang totoo. Pero nakakapagtaka lang pareha. Bakit hindi man lang niya binorol o inilibing si paring bunso? Kung alam naman niyang patay na ito. Para kasing hindi ako naniniwala.
Sambit ko. Tama ka naman pare pero alam ko na. Wika ni Kelvin habang nakangiti. Kapag kasi ganito, alam ko na ang balak nito. Nako, alam ko na naman yung balak mo. Mamaya niyan mapahamak na naman tayo sa gawa mo. Nailing na sambit ko. Hindi, akong bahala. Sa pagkakataong ito, hindi tayo mapahamak. Giting tura nito. Sige, ano naman ang balak mo? Tipid kong sagot. Iimbestigahan natin kung ano talagang nangyari kay paring bunso. Kapag napatunayan nating patay na siya at nalaman natin ang dahilan ng pagkapatay niya, titigil na tayo nun. Sambit nito. Muna lamang ako. Pero sa totoo lang, ay hindi ako sang-ayon sa gusto ng kaibigan ko. Kapag kasi yun ang naiisip nito, ay napapahama kami. Pero kung kukontrahin ko naman ito, ay tiyak na magtatampo ito sa akin. Nang makauwi na kami ay agad na itong nagpaalam na uuwi na. Dahil mag-iisip pa raw ito ng ideya kung papaano namin sisimulan ang paghahanap sa kaibigan namin. Pasok ko sa loob ng bahay ay naabutan ko ang aking ina na kumakanta ng paborito nitong kanta na Aegis. Hoy Nay, ayan ka naman sa mga banat mo. Bakit hindi ka na lang kasi sumali sa Got Talent? Malay mo, ma-discover ka. Pagbibiro kong turan. Tumigil ka. Kapag sumali ako, tiyak bagsak lahat ng kakanta doon. Pati mga artista, mapapanganga. Ani naman ito. Si nanay talaga. Hindi naman masamang mangarap ano. Tsaka hindi naman porke sinabi kong sa Got Talent doon ka talaga pupunta. Ngising turan ko na nagpakunot sa noon ng aking ina. Anong ibig mong sabihin? Kunot na ang tanong ng aking ina. Ay si nanay talaga. Hindi gets ang sinasabi ko. Bukod kasi sa sintonado ay talagang nagbabasa ka lang ng kanta. Kumbaga ba makabasag pinggan ng boses mo? Ngising ani ko. Abay, loko kang bata ka. Ang sarap-sarap ng pagkanta ko dito. Sisirain mo pa. Abay, hindi sa pagmamayabang. Dito na iinlab ang tatay mo. Ani ng aking ina. Natawa naman ako sa sinabi nito. Kapag kasi sinimulan ko ng biruin ng aking ina, ay talagang sasakay ito. Masasabi kong swerte ako sa naging nanay ko. Dahil mabait at mapagmahal itong magulang. Upang matigil ang biruan namin ay inipa ko na ang usapan. Sinabi ko dito ang tungkol sa kaibigan kong si Bunso. Nay, nabalitaan mo na ba yung tungkol kay paring Bunso? Tanong ko sa aking ina. Hindi pa. Ano ba yon? Bakit may balita na ba tungkol sa kanya? Patay na ho si paring Bunso, sabi ni Manong Mar. Hindi naman nagsabi kung papaano niya nalaman. Tsaka ang pinagtataka ko lang, bakit hindi man lang niya ipinagbigay alam sa mga kinaukulang naghahanap sa anak niya? Tapos wala namang bakas na ibinorol at inilibing niya si paring Bunso. Kung totoo kasi niyan anak, ayaw niyang ipaalam ang katotohanan. Ang masasabi ko lang anak, hindi pa patay si Bunso. Pero hindi na siya tulad datin. Makahulog ang wika ng aking ina. Umunot na naman ako. Dahil sa sinabi ng nanay ko. Ramdam kong may alam ito sa kaibigan ko. Ngunit hindi ko masasabi kung paano. Paano niyo nasabi, Nay? Huwag niyong sabihin na sasabihin niyo naman dahil sa mga aswang. Naku, hindi o totoo yun, inay. Sambit ko. Ay bahala ka kung hindi ka maniniwala. Hindi kita pipilitin. Basta't yun ang totoo. O siya, sige na. Maiwan na kita riyan dahil ako'y magluluto na ng ating hapunan. Huwag ka na rin lalabas dahil delikado na. Bilin pa ng aking ina. Tumungo na lamang ako at pagkatapos ay sinarado ko ng mabuti ang pinto at maging lahat ng bintana. Pagkatapos ay tumulong na ako sa aking ina na maghiwa ng gulay na aming uulamin. Pagkatapos ng nanay ko magluto ay agad na rin kaming kumain. Ako naman ay nagugas dahil matutulog na ang aking ina.
sapagkat alam kong pagod ito sa pagtatrabaho sa aming bahay. Matapos ko naman ay nanood muna ako ng basketball sa TV. Dahil ngayon ang laro ng paborito kong Ginebra San Miguel. Aliw na aliw ako noon dahil hindi talaga tinatambakan nila ang kanilang kalaban. Dinig na dinig ako ng aking ina dahil tumitili ako. Alam kong inis na ito dahil hindi ito makatulog. Kaya naman hindi na nito mapigil na suwayin ako. Hoy J-Rec, matulog ka na. Ay pa'y mahiya ka naman sa ating mga kapitbahay. 10 oras na ng gabi nagtititili ka dyan. Para kang bakla. Bahala ka kapag narinig ka dyan ng gumagalang aswang. Mamaya kunin ka dyan. Pananakot pa ng aking ina. Pasensya na inay, natuwa lang kasi ako. Natambakan na naman ng Ginebra ang kalaban. Tatapusin ko na lang ito inay, tapos matutulog na ho ako. Wika ko. Sige, alala lang, huwag ka nang magingay. Nakakahiya sa kapitbahay at baka marinig ka ng aswang. Sambit naman ito. Oo inay. Tipid ko na lang nasagot na ito. Hindi na nga ako nagingay. Dahil totoo naman ang sinasabi ng aking ina na nakakaistorbo na ako sa mga kapitbahay na natutulog na. Nasa fourth quarter na ang laro nang may madinig ako sa labas ng aming bahay. Malapit sa mismong bintana na kaluskos. Sa una hindi ko ito pinapansin. Nagsisi-alulungan na rin ang mga aso sa paligid. Walang tigil na animoy nakakatakot. Hanggang sa tumagal ng tumagal ang oras ng madinig ko ang isang pag-angil ng nilalang. Kaya naman nawala ang focus ko sa panonood ng TV. Dahan-dahan akong sumilip sa maliit na sewang mula sa aming bintana. Nagimbal ako sa aking nakita. Halos mapako ako sa aking kinaupuan. Dahil ang kaninang nadinig kong kumakaluskos at umaangil ay nakita ko na. Hindi kaaya-aya ang kanilang mga wangis. Dahil isa sa mga ito ay anyang malaking aso, ngunit nanlilisik at naglalaway ito. Maitim ang aso ngunit napakalaki na kapag sayo ito itinapat ay hanggang liig ka lang. Ang isa namang nilalang ay itsurang ibon dahil may pakpak ito na parang sa paniki. At ang wangis nito ay hindi rin kaaya-aya. May mahaba itong tenga at kulubot ang balat. Nanlilisik din ang mga mata nito at may matatalas na ngipin na kapag ikaw ay kinagat, tiyak na babaon. At mayroon din itong matutulis na kuko. Kinusot-kusot ko pa ang mga mata ko. Sa palagay ko ito ang tinutukoy ng aking ina. Pinurot-kurot ko ulit ang aking mga kamay at papikit-pikit pa. Nagbabakasakali kasi akong nananaginip ako o di kaya ay namamalikmata lang ako. Pero hindi, dahil totoo ang lahat ng aking mga nakikita. Ang aking ina naman ay nakita kong lumabas. May dala itong isang mahabang latigo. Anak, umalis ka riyan. Naaamoy ka nila. Bulong ng aking ina. Mabilis naman akong tumayo at nanginginig na lumapit sa aking ina. Nay, sila ho ba ang tinutukoy ninyong aswang? Bakit ganon ang mga itsura nila? Nakakatakot ho inay. Nanginginig kong turan sa mahinang boses lamang. Inatahimik naman ako ng aking ina at pinapapasok na ako sa loob. Dahil ito na raw ang haharap sa mga aswang na nasa labas. Ngunit maaariin ko itong pinigilan dahil natatakot akong baka mapano ang aking ina. Matanda na rin ito at wala nang lakas para lumaban pa. At isa pa ay, hindi basta-bastang ordinaryong nilalang ang kanyang haharapin. Lalabas na sana ito nang madinig namin ang pag-angil ng mga nilalang. Kaya madali kaming sumilip sa sewang at kitang-kita namin kung papaano maglaban ang dalawang nilalang. Ang isa ay gustong pasukin ang aming bahay, ngunit ang isa ay mabilis na sinusugod. Sa huli ang natalo ay ang nasa anyong aso. Kaya naman mabilis itong tumakas palayo sa isang aswang. Nakita ko pang tumingin ang aswang sa gawing bintana kung saan kami ay nakasilip. At pagkatapos ay umalis na rin ito. Nakahinga naman ako ng maluwag, ganon din ang aking ina.
Ang lahat ng iyon ay hindi ko malimutan dahil buong akala ko ay hindi totoo ang mga aswang na kunikwento ng iba at ng mismong aking ina. Inay, anong klaseng mga nilalang ho ba iyon? Parang aatakihin ako sa puso kahit wala naman akong sakit. Sambit ko habang hawak-hawak ang aking dibdib. Aswang ang mga iyon, magkaibang uri. Ang isa ay wakwak. Yung nasaan yung ibon at ang isa naman ay magkaykay o sa Tagalog ay bantay sa lakay. Paliwanag ng aking ina. Kung ganun ho, marami silang uri ng aswang. Nakakatakot ho pala, parang ayoko na magkaroon ng gabi. Pahanin ko na lang. Ay nako anak, huwag mong sabing natatakot ka sa kanila. Abay bakla ka ba? Aswang lang ang mga iyon. May mga pangontra para sa kanila. Kung ganon, hindi ka pwedeng maging manudugis dahil duwag ka. Natatawang tura ng aking ina. Inay, ano ho bang manunugis? Kunot noong kong tanong. Ay tama na nga yan kakatanong mo. May oras para dyan. Kung mabuti pa ay bunutin mo ng saksakan ng TV at pagkatapos ay matulog ka na dahil baka bumalik ang mga iyon. Wika ng aking ina. Hindi naman ako kumibo at nagmamadaling sinunod ang utos ng aking ina. Pagkatapos ay patakbo akong tumungo sa silid ng aking ina at doon nagsusumiksik sa higaan nito. Sinaway pa ako nito. Ngunit wala itong nagawa. Kaya naman bandang huli ay pinabayaan na lang ako nitong doon na lang matulog. Pinabukasan pagkagising ko, pinaalala ko pa rin ang mga nakita ko kagabi. Kaya naman muli akong nakaramdam ng kilabot. Wala na roon ang aking ina, kaya tumayo na ako. Iniligpit ko muna ang pinaghigaan namin bago ako lumabas. Oh, gising ka na Jerry. Magtimpla ka na ng kape mo riyan at kumain ka na. Dahil aalis pa ako, magtitinda pa ako ng gulay sa palengke. Uwi ka ng aking ina. Oho, hindi po ko ba kayo magpapahinga? Ako muna ang tatao sa pwesto. Ang mas mabuti pa ho ay dumito muna kayo. Isasama ko na lang si paring Kelvin para maaga ako makauwi. Sambit ko na lang. O sige, basta pag-ubos ay umuwi na din kayo. Huwag kayong magpagabi lalong-lalo na ikaw. Bili ng aking ina. Tumango naman ako. Bago lumabas ng aming bahay, pinuntahan ko naman si Kelvin. Pero nakasarado ang kanilang bahay. Sa mga ganitong oras kasi ay tulog pa rin kasi ito, kaya naman tumawag ako. Nahinto naman ako nang muli ko na namang nakita ang magandang babae, kaya naman agad ko itong nilapitan. Nagulat naman ito nang makita ako at tatakbo na sana ito nang magsalita ako. Oh, teka la. Miss, huwag kang matakot, hindi kita sasaktan. Gusto ko lang sanang makipagkilala sa iyo. Nahiyang turan ko habang napakamot sa aking batok. Pasyensya na. Nabigla lang ako. Ang akala ko kasi hold-upper ka. Makipagkilala ka lang pala. Ngiti naman itong sambit. Ako pala si Jeric. Diyan lang ako nakatira. Ikaw, saan ka nakatira? Kasi kailan lang kita nakita rito. Malito ko kasi bagong lipat lang kayo. Paani ko. Oo, bagong lipat lang kami dito. Nung isang linggo lang. Ako pala si Cindy. Ano palang ginagawa mo dito? Sinong tinatawag mo dyan? Sa bahay na yan mukhang walang tao oh. Sambit nito. Hindi. Ganyan talaga dyan. Kaibigan ko ang nakatara dyan. Siguradong natutulog pa sila kaya hindi pa lumalabas. Tsaka sanay na ako. Tanghali na din kasi talagang nagigising ang kaibigan ko. Ngiting turan ko. Anon ba? Ang akala ko kasi walang tao ang nakatira dyan kasi madalas akong bumibili pero hindi ko nakikitang lumalabas ang mga tao riyan at palagi pang nakapatay ang ilaw. Uwi ka nito. Yun ba? Ganon kasi talaga sila. Itanda na din kasi yung mga magulang niya. Ayaw ng maliwanag pero matanong ko lang. Madalang ka lang ba talagang lumabas? Tanong ko rito. Oo. Ayaw kasi akong pinapalabas ng magulang ko. O paano, sige na. Bibili na ako ha. Tawagin mo na yung kaibigan mo, malay mo magising na. Gising tura ni Cindy. Natawa naman ako sa sinabi nito bago ito umalis. Kasunod no ng pagbukas ng pinto ng bahay nila Kelvin. Oh, bakit ngayon ka lang nagising? Kanina pa kita tinatawag. Sayang hindi mo tuloy nakausap si Cindy. Nagipagkilala ako sa kanya.
Uy, gago. Anong sabi mo? Nakipagkilala ka? Sira ulo. Hindi makikipagkaibigan sa'yo yun. Tsaka bakit ba ang aga-aga mong nambubulabog rito? Anong nito sa akin? Tara, samahan mo ako sa palengke. Ako muna kasi ang magbabantay. Kamay, ikukwento din kasi ako sa'yo. Siguradong magkaka-interest ka dito. Tsaka diba, may sasabihin ka pa sa akin tungkol sa plano mo sa paghahanap ng ebidensya kay paring bunso. Uy, gago. Saglit pa itong napaisip nang mapagtanto nito. Kaya agad itong nagpahintay at patakbo itong tumungo sa loob ng bahay nito. At alang sandali lang akong naghintay ay lumabas na ito. Nagpalit ka na naman ng damit. Kung hindi ka naligo ano? Binasa mo lang yung buhok mo para masabing naligo ka. Pang-iinis ko rito. Naku pare, hindi mo kasi alam ang pangmalupitang diskarte ni Kelvin pre. Naligo na talaga ako. Ganito kasi yun pare. Una mag-toothbrush ka. Pagkatapos kumuha ka ng bimpo, sabunan mo. At pagkatapos ay ihilod mo tapos isunod mo na ang shampoo pagkayari. Sabay buhos tapos yun na yun. Uwi ka nito sa akin. Kaya naman natawa ako pagkatapos ay inaya ko na ito. Dahil tanghali na kaming makakarating sa palengke. Dahil wala raw ng tendera namin. Mag-absent muna daw kasi ito dahil may asikasuhin. Pagdating namin doon ay binuksan ko ng pwesto namin at inayos ko na ang aming mga paninda. Pabuti na lang ay tinulungan na ako ni Kelvin magayos kaya naman agad kaming natapos. Maraming bumili ng umagang iyon at pagsapit ng tanghali ay nananghalian na muna kami. Habang kami ay kumakain dito ko na sinabi kay Kelvin ang mga nangyari noong gabi. Parang hindi ito natakot o nabigla sa nadinig. Pero isinulang bahala ko na lamang. Basta ito ay patuloy lang sa pagkain. Nako pare, hindi ka natatakot? Totoo nga, kitang-kita mismo ng dalawang mga mata ko. Mabait ang isa sa mga aswang. Ani ko dito. Hayaan mo na pare. Tsaka hindi ko na pala itutuloy ang pag-iimbestiga sa pagkamatay ng kaibigan natin. Sambit nito. Bakit? Akala ko ba gusto mong malaman? Kunot noong tanong ko. Hindi na kailangan pare, malalaman mo din. Pero hindi pa ito ang tamang oras. Sige na, magtinda ka na para makauwi na tayo. Hindi ka pwedeng magpagabi. Pare, magsaboy ka pala ng asin sa palibot ng bahay niyo bago mag-alas 6. At magsabay ka na rin ng mga bawang ha. Panatalihin mo ding nakakantado maigi ang pinto at bintana ninyo. Tsaka pala pare, doon ka na matulog palagi sa kwarto ni Ninang. Bili nito. Sige, salamat pre. Kahit ikaw mag-ingat ka din palagi. Ngiti kong turan. Tumangaw naman ito bago kami bumalik sa pagtitinda. Mag-alas 3 ng hapon. Nang paubos na ang mga gulay at isda naming paninda. Kaya naman agad kaming nagsarado at pagkatapos ay umuwi na. Pagka-uwi ko ay sinunod ko ang pili ng kaibigan ko at nagsabit na rin ako ng mga bawang na siyang bagay na ikinatuwa ng aking ina. Anong nakain mo anak? Mabuti at alam mo kung ano ang mga pangontra sa mga aswang. Kunin mo din ang bago kong biniling walis. Ilagay mo sa pinto. Baliktarin mo. Siguraduhin namang nakalbaliktad ha para hindi makapasok ang magtatangka dito sa atin. Bili ng aking ina. Oo inay, kunin ko na ho ang walis. Sa totoo lang ho inay, si paring Kelvin ho ang nagsabi sa akin na gagawin ko. Turan ko. Tumango na lamang ang aking ina. Pagsapit ng gabi ay nagpasya na kaming matulog. Sa gabing iyon ay naulit na naman ang nangyari nung isang gabi. Tulad ng isang gabi ay nagtalo muli ang mga aswang. Pagkatapos ay umalis na rin ito. Kaya muli na naman kaming nakahinga ng maluwag. Kinabukasan, pansin kong hindi pumupunta sa bahay namin si Kelvin at hindi na rin ito lumabas. At sa paglipas ng 2 linggo ay hindi ko pa rin ito nakikita. Malimat ko itong pinupuntahan sa kanilang bahay ngunit walang tao. Si Cindy naman ay madalas kong nakakausap at halos gabi-gabi kong tumutungo sa amin ang mga aswang. Si Mang Mar naman ay hindi ko na nakita pa. Ang sabi ng ilan ay umalis na raw ito at hindi alam kung saan nagbunta. Isang gabi noon habang kami ay kumakain ng aking ina, may dadinig kaming nag-aangilan sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito ay dihado sa labanan ang wakwak. Iyan man dahil dito ay humampas ito sa aming bakuran. Ang aking ina naman ay nagmadaling lumabas bitbit ang latigo nito
na sinasabing buntot pagi kong tawagin. Sa sobrang kaba ko naman ay tumungo ako sa kusina. Kumuha ako ng itak at asin, pati na rin bawang, at pagkatapos ay mabilis akong lumabas. Si nanay naman ay hinahamon ng dalawang aswang. Mabalasik ang mukha ng isa na nasa anyong baboy, habang ang wakwak naman ay nananatiling nakalupaypay sa sahig. "Bakit ba kayo laging nandito? Anong kailangan niyo sa amin?" Galit na tanong ng aking ina. Ikaw ang kailangan namin at yung anak mo. Isa kang antingerang manunugis na mga kalahi namin. Nang dahil sa inyo ay naubos ang lahi namin. Kaya pagbabayarin ko kayo. Alang-alang sa lahi ng mga aswang. Wika ng isa, ngunit ang boses nito ay tila pamilyar sa akin. Huwag ka nang magtago sa anyong pagiging aswang, Mar. Alam kong ikaw yan. Unang kita ko pa lang sa iyo. Kaya pinapalayo ko na sa iyo at sa anak mo ang aking anak. Dahil alam kong gagamitin mo lang siya bilang kahinaan ko. Pero tandaan mo, hindi ka magtatagumpay hanggat nabubuhay ako. Galit na tura ng aking ina. Hangal, tatapusin ko na ang lahi mo. Mga aswang lang ang dapat maghari sa mundong ito dahil kayo ay pagkain lamang namin. Halakak na sambit ni Manong Mar. Manong Mar, kung akala ko ay mabuti kayo. Kung ganon, ang kasama ninyo ay si Bunso. Napakasinungaling nyo at traidor. Kayo pala talaga ang maghasik ng lagim rito. Galit kong turan. Kami nga. Mabuti at naintindihan mo na. Ang buong akala ko ay isa kang hangal at hunghang. May utak ka rin pala. Wika ng isang aswang na nasa anyong aso. Traidor ka, Bunso. Buong akala ko ay sulit tayong magkaibigan. Hindi pala. Ang dapat sa inyo ay sinusunog. Galit na turan ko. Tanging halakhak lang ang kanilang tinugon sa akin. Pagkatapos ay sumugod sa amin si Mang Mar. Mabuti na lamang ay naiwasan namin ito. Ang aking ina naman ay mabilis naman itong hinaplit kay Manong Mar na siyang dahilan ng pag-angil nito. Kitang-kita ko ang pagkasunog ng natamaan sa katawan nito dahil sa gawa ng latigo. Si Bunso naman ay umangil na tila nag-aalabang dandamin sa galit. Kaya naman mabilis itong sumugod sa amin. Sa bawat pagsugod nito ay siyang pag-iwas namin ng aking ina hanggang sa hindi namin namalayan ay pareho kaming bumagsak sa lupa. Halos mamilipat ako sa sakit habang ang aking ina naman ay ganun din. Nabitawan nito ang kanyang buntot bagay kaya naman nag-aalala ako. Ilit kong bumangon ngunit hindi ko magawa hanggang sa lumapat dito ang mag-amang aswang. Ang akala ko'y balakas ka pa, hindi na pala. Sayang. Matutulad ka rin sa iyong asawa. Wika nito. Kung ganon, kayo ang pumatay sa asawa ko. Magbabayad kayo. Hindi ako makakapayag na hindi ko man lang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng asawa ko. Kahit na ikamatay ko pa. Lumuluhang tura ng aking ina. Wagas ka pala kung magmahal. Pero kung ako lang sana ang iyong pinilit, hindi na sana hantong sa ganito ang lahat. Sayang ang dati kong minamahal at iniingatan. Ngayon ay ako mismo ang kikitil ng buhay. Sambit ni Manong Mara sa aking ina. Kahit kailan hindi kita mamahalin. At nagpapasalamat ako dahil hindi ikaw ang pinili ko. Ang katulad mong kampo ng kadiliman. Tura ng aking ina. Ganaman itong kinalmot sa likuran ni Bunso na siyang ikinahiyaw ng aking ina. Umagos ang dugo nito mula sa kanyang natamong sugat. Kaya naman napasigaw ako dahil sa galit na aking nadarama. Tama na! Tigilan niyo na ang nanay ko! Sigaw kong turan habang lumuluha. Bumaling naman ang tingin nila sa akin at pagkatapos ay dumako ang tingin nila sa akin. Doon ay nagbago ang kanilang anyo bilang tao. Habang sila ay matalim na nakatingin at nakangisi sa akin. Kawawa ka, Jerek. Pasensya ka na. Hindi ko hayaang malipol kami ng mga kagaya ninyo. Huwag kang maglala. Magkikita-kita rin kayo ng inyong mga kalahi. Tura ni Bunso. Hintayin mong makabangon ako. Ako mismo ang papatay sa inyo kapag pinatay niyo ang aking ina. Galit kong turan habang pinipilit na tumayo.
Kala mo ba'y natatakot kami? Anak, gusto kong ikaw ang gumawa. Ipakita mo sa kaibigan mo kung ano talaga tayo. Uwi ka ni Manong Mar. Umiling-iling naman ako nang hawakan ni Bunso ang buhok ng aking ina at walang kaanong-anong. Bigla na lamang niya itong sinakmal sa leeg. Kitang-kita ko ang paghihirap ng aking ina. Kaya naman halos magwala ako sa matinding sakit. Pinilit kong tumayo upang masakluluhan ng aking ina. Kitang-kita ko kung paano nito dinukot ang puso ng aking ina at sinimulang lantakan. At pagkatapos nito ay dinukot nito ang lamang loob at walang kaano-ano'y pinagfiestahan nila ang bangkay ng aking ina. Lumuha ako ng lumuha at wala akong magawa. Kaya naman napapikit ako hanggang sa naramdaman ko. Ang paglipad ko sa ere, pagtingin ko ay ang wakwak. Sino ka ba? Kainin mo na rin ako. Wala nang kwenta ang buhay ko. Hindi ko man lang natulungan ng nanay ko. Wala na siya. Hagulgol kong turan. Hindi naman ito nagsalita, kaya naman dumako ang tingin ko sa lupa. Ngunit nanlaki ang aking mga mata nang makita ko ang paghabol ng magamang aswang sa amin. Hoy, kung sino ka man, huwag kang bababa. Hinahabol tayo nila Mang Mar. Pag-iusap. Huwag mo kong ibibigay sa kanila. Kailangan kong makaganti. Sambit ko. Hindi ko naman narinig ang pagtugon nito bagkus may mas lalo pa nitong binilisan ng paglipad hanggang sa may matanaw kaming bahay at doon kami bumaba. Nakita naman kami ng mga nakatera roon. Pansin kong naroon si Cindy. Oh, anong nangyari? Tanong ng medyo katandang babae. Nagulat naman ako nang magbagong anyo ang wakwak at naging si Kelvin ito. Gulat na gulat ako at hindi makapaniwala. Nang matalik kong kaibigan ay isang aswang na wakwak. Dali niyo muna siya sa loob na sundan nila kami. Siguradong malapit na sila. Ako nang bahala dito. Haharangan ko sila. Siguraduhin ninyong hindi makapasok ang magamang iyon. Wika ni Kelvin. Ano? Hindi pwede. Tignan mo ang sarili mo. Hindi mo sila kaya dahil dalawa sila. Magpapagamatay ka ba ha? Marami kang natamong sugat Tignan mo. Galit kong Doran. Wala nang oras. Ipasok mo na siya. Inang, ako na ang tutulong kay Kelvin. Kailangan na silang puksain ng sa ganun ay matapos na ang lahat ng ito. Uwi ka naman ni Cindy. May hawak itong dalawang espada. Mabilis akong pinasok ng mga magulang nito sa loob ng bahay. Ginamat ako ng nanay nito at pagkatapos ay lumabas ang ama ni Cindy. Dala ang bundot pagi nito na katulad sa aking ina. Kitang-kita kong paggaling ng mga sugat ni Kelvin hanggang sa muli itong maganyang wakwak. Naroon na sa loob ng bakuran ang magamang aswang. Hanggang sa ilang sandali ay nakapagtagisan sila sa lakas laban sa lakas. Wala naman akong masabi kay Cindy dahil bihasa ito sa paggamit ng sandata at hindi man lang nagagalusan sa tuwing sumusugod si Bunso at Mang Mar. Si Kelvin naman ay pinantarya si Bunso. Pero mabilis siya nitong nakalmot ng mahabang kuko nito at ibinabalibag sa bakod na siyang dahilan ng pagkabali ng pakpak nito. Lalapitan sana ito ni Bunso nang mabilis sumugod si Cindy nang hindi nito namamalayan. Walang kaano-ano ay bumagsak ito sa lupa at napapahiyaw sa matinding sakit. Si Mang Mar naman ay nakikipagtagisan sa ama ni Cindy. Kita namin ni Cindy na dihado ang kanyang ama sa labanan. Puno na rin ito ng galos kaya naman tumulong na ito. Sa una ay dihado silang mag-ama. Ngunit sadyang matalino at maliksi si Cindy. Kaya naman, pinuntirya ni Cindy ang uli ni Mang Mar. Sa huli ay nagawa nitong patamaan at putulin ang ulo ni Mang Mar na siyang dahilan ng pagtilapon ng ulo nito sa harap ni Bunso. Ang katawan naman ni Mang Mar ay nagkikisay hanggang sa bumagsak ito sa lupa habang si Cindy naman ay may kaunting natamong sugat mula sa labanan. Ganon din ang ama nito. Ako naman ay paika-ikang lumapit kay Bunso habang matindi ang aking hinagpis. Kinuha ko naman ang itak na nakita ko sa gilid ng pintuan nila Cindy at paika-ika akong lumapit kay Bunso. Walang kaano-ano ay tinagpas ko ito sa leeg habang ako ay lumuluha. Walang tigil hanggang sa magkalasog-lasog ang katawan nito habang nagsasalita ako ng masasakit para dito. Para ito sa panluloko at sa pagpatay mo sa mga magulang ko. Turan ko habang tinaga ko ito sa katawan.
Napagulgol naman ako dahil si Bunso ay matalik ko ring kaibigan. Para ko na ring kapatid, ngunit ang lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Lumuluha ako hindi para sa kanya, kundi para sa aking ina na ngayon ay wala na. Napansin ko namang nawala si Kelvin hanggang sa mga ilang sandali ay may narinig akong pagaswas mula sa di kalayuan. Tinaw ko ang wakwak na may bitbit na bangkay na isang tao, walang iba kundi ang aking pinakamamahal na ina. Pagbaba nito ay dahan-dahan nitong inilapag sa lupa ang aking ina at pagkatapos ay niyakap ko ang bangkay nito at doon ibinuhos ang lahat ng sakit na aking nadarama. Pagkasapit ng madaling araw ay nilibing namin ang bangkay ng aking ina, habang ang mag-ama naman ay sinunog ang mga labi. Si Kelvin naman ay lumapit sa akin at tinapik-tapik ako sa likuran. Pare, patawad kung hindi ako nagpakita at hindi ko inamin ang tunay kong pagkatao. Natatakot kasi ako na baka katakutan at dayuan mo ako. Pasensya ka na pare kung hindi ko nailigtas si Ninang. Dalawa kasi sila. Hindi ko sila kaya. Malungkot na saan nito. Ano ka ba pare? Wala kang kasalanan. Dapat pa nga akong magpasalamat sa iyo dahil sa pagligtas mo sa amin gabi-gabi. Siguro nga kung umamin ka matatakot talaga ako, pero ngayon hindi na. Dahil napatunayan ko na hindi lahat ng aswang ay masasama. Ngiti ko ang Doran. Salamat pare. Pero matanong ko lang, anong balak mo ngayong mag-isa ka na lamang? Tanong nito. Ako? Wala, ganun talaga. Pagpapatuloy ko ang buhay ko. At nang ako na lang mag-isa. Tsaka pare, di ba, hindi naman ako magiging mag-isa. Dahil nandyan ka naman. Ngiting turon ko. Oo naman pare, hindi kita iiwan. Dahil parang kapatid na kita. Walang magbabago pare. Si Bunso lang talaga ang traidor sa atin. Yun talaga ang dahilan kung bakit hindi ko tunuloy ang pag-iimbestiga. Dahil alam ko ang tunay nilang pagkatao. Nagpapasalamat pa rin ako kay Ninang. Dahil siya ang nakakaalam ng pagkatao ko. Pero hindi niyo ako itinakwil. Sambit nito. Tumango naman ako at pagkatapos ay nagyakapan kami. Si Cindy naman ay lumapit sa amin at nakiramay ito sa akin. O paano, gusto mo pa bang ituloy ang balak mo? Magkalahi tayo at kalahi rin namin si Kelvin. Sa katunayan yan magkapatid kami ni Kelvin. Ngiting tura ni Cindy. Nagulat naman ako sa sinabi nito at hindi ako magkapaniwala sa mga nalaman ko. Totoo pare, hindi ko lang talaga pwedeng sabihin sa iyo. Alam kong magtatanong ka kung paano ko siya naging kapatid. Sa katunayan niya magkapatid kami sa ama. Si Itay kasi ay isang wakwak, habang si Tita naman ay isang manunugis. Nakababata kong kapatid itong si Cindy. Hindi ko lang talaga pinapahalata sa iyo. Dahil gusto naming malaman kung sino ba talaga ang nag-aasik dito ng lagim. Ngiting tura nito. Mangaw na lamang ako. Ilang oras pa kaming nagkwentuhan hanggang sa magpaalam na si Cindy na uuwi na. Ako naman ay umuwi na rin kasama ang kaibigan kong si Kelvin. Sa paglipas ng ilang linggo ay mahirap para sa akin ang mag-isa. Halos ginugol ko ang oras ko sa pagtitinda sa palengke. Hindi ko ito pinabayaan para kahit papano ay may pagkukunan ako ng pangkain sa pang-araw-araw. Hindi naman ako pinabayaan ni Kelvin at maging ni Cindy. Sa katunayan ay araw-araw nila akong dinadalaw sa aking bahay. Kaya naman kahit papano ay unti-unti na akong nakaka-recover sa mga nangyari. Hanggang sa umabot na nga ng 5 buwan, nagkaroon na ng kasintahan sa Kelvin. Tinalikuran na nito ang pagiging wakwak at nag-ensayo na ito bilang isang manunugis. Ako naman ay nag-ensayo na rin para kung sakali mang may muling magasik ng lagim ay nakahanda na ako sa haharapin kong pagsubok. Naging maayos na ang aking pamumuhay hanggang siligawan ko si Cindy. Makalipas ang 6 na buwan kong panliligaw ay sinagot na ako nito. Si Kelvin naman ay nagpakasal na sa kasintahan nito. Kaya naman ang mga landas namin ay nagkalayo. Pero kahit papano ay hindi kami nakakalimot. Kami naman ni Cindy ay nagpasyang magsama sa isang bubong.
Ito na rin ang nag-iensayo sa akin upang matuto ng pagiging manunugis. Itinuro nito ang lahat ng nalalaman nito hanggang sa ako'y matuto. Simula noon ay wala nang naghahasik pa ng lagim sa aming lugar. Kung meron man ay, agad namin itong inaagapan. Ang mga nangyari sa mga nakalipas na panahon ay hindi ko makakalimutan kailan pa man. Ito ay magsisilbing aral sa akin upang matuto akong kilatisin ang mga taong nasa paligid ko. Ngayon ay masaya na akong namumuhay sa piling ni Cindy. Maraming salamat po, Sir Casper. Sana po ibigyan kayo ng lakas at patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Ganon din po sa mga tagapakinig ninyo. Sana po ay walang sawa ho ninyong susuportahan ang channel ng ating butihing narrator. Hanggang dito na lang po. Wakas.